Maayong buntag kanatong tanan, maayong buntag sa tanan nga naminaw ini ato ang programa diri sa Cebu People's Multipurpose Cooperative sa may Co-op Radio. O pasalamat ta sa Ginoo that we're back on live for today. Guys, mga jud kog dispensa na usab lang gyud kamay karon lang gyud ko nag-usab sa ato ang time slot for a reason nga gi-invite ko sa Talamban branch, and for all you know that I've been in Talamban branch for 12 years, more or less 12 years ko. I was assigned in Talamban. I was one of the area manager there in Talamban branch. Pasalamat po ko sa Ginoo kay that branch diha po ko nakailag Ginoo, guys. Wala nga giusab lang gyud nako kay tan-aw nako apiki gyud kaayo sa time. Karon lang gyud ta mag Bible talk. Anyway, ang katong mga kaibigan nato nga mga OFW, pwede man sila maka-watch replay karong alauna. So mao na ang igsoon nga naikog ko kay ang ato ang board of director. Ang ato ang board of director na nag-inform nako kagahapon nga, Jacob, you need to be in Talamban branch siya, si Ma'am Miriam Saulo pala. Ma'am Miriam Saulo. Maikog ta nga dili ta mo respond pod kay board of director na nato si Ma'am Miriam. Diha pud ko sa Talamban branch for many years ko nga na-assign sa Talamban branch. Palangga pod na nako sila. And it's a privilege that we have our Bible talk for today nga, guys. Pasalamat ta kanunay sa Ginoo sa mga buta nga iyang gihatag sa atoa sa Ginoo, mga opportunities that still we're able to wake up in the morning, mga buta nga for us murag gamay ra, pero kabalo ka ang uban wala nakamata, ang uban naglisod og kaon, nag-NGT na, ang uban nag-oxygen, ang uban ikatiter lisod. Our life here on earth gamay ra gyud kay, guys. Mana nga akong challenge sa ato instead of focusing our challenges and pains, whatever our problems sa ginatubang unsa man ang ato ang makalisdanan karon, guys, ato na i-focus diya sa Ginoo. Focus sa Ginoo kay this time kani nga pandemic, who knows, gi-allow ni sa Ginoo for a reason nga ang mga tawo ma-awake sa realidad that God is in control and everything. Gi-allow ni sa Ginoo kani mga problema na to og hagit sa kinabuhi tungod kay grabe naman pod kayo ang wickedness sa mga tao karon. Mabita na ingon siya sa Bible. On this earth, you will have tribulations, but take heart because I already overcome the world. Wala gi-promise sa Ginoo mga igsoon nga kanang kinabuhi nga hayahay gyud kaayo ta. Wala na as a Christians, kung ikaw Kristohanon, kung gidawat nimo si Jesus as your Lord and Savior, dili ta exempted sa mga pagsulay. Gani ang mga followers ni Jesus, grabe man gyud tog mga trials. Ang uban ni pamputlag ulo, gilansang si Peter nga upside down. But in our areas pod sa kinabuhi, sa atong pagka-Kristohanon, guys, dili ta excuse ani tud kay wala gisaad sa Ginoo nga perfect kayong ato ang life, kay dili man gyud ta taga earth, taga langit ta mga igsoon. And that's the reason that Jesus Christ died 2,000 years ago and rose again for us nga kung believe lang kaniya makabaton ka og kinabuhing walay katapusan. So our topic for today, it's all about the life of Jehoshaphat nga gisulong sila sa ilang mga kaaway. But before ta mag-start mga igsoon, let's have our prayer for today atong ihalad sa Ginoo ang ato ang Bible talk for today, in which ang mga pag-ampo ang Ginoo makigistorya nimo, makigistorya nako nga ikaw malig-on diha sa pag-serve sa Ginoo, because our life here on earth short ra gyud may igsoon. 40 years old ako, 38 years old, I do not know. Ang Ginoo ra gyud nasayod 40, 50, 60. Insurance company 70 years na sila taman, and we do not know makaabot tag 70. We do not know. What is important, unsa ka kaandam when you face Jesus, unsa ka kaandam when you face the Lord God. Kaya atong kinabuhi, guys, na atay purpose. Jeremiah chapter 29 verse 11, that for I know the plans I have for you, na iplano ang Ginoo nimo nako, plans to prosper you, not to harm you, plans to give you hope and future. Manang gihagit ko ikaw nga unsa imong mga challenges karon, stick to Jesus, focus on God. Okay, let's have our prayer for today. Atong induko atong mga ulo, and let's put ourselves in the presence of God. Father God in heaven, Lord Jesus, we thank you, Lord, for this wonderful day. We thank you, Lord, for all the opportunities, oh God, that you have poured upon us, oh God. Lord, we thank you for the gift of life. We thank you sa salvation ni mong gihatag. We thank you, Lord, for the friends, viewers nga naa karon Ginoo. And Lord, we thank you that you are our God. We thank you that you are
Lord and Savior, we thank you for your presence. We thank you for your Holy Spirit, O God, nga imong gibubo ka na mo, O God. Lord, today, be with us because you are nothing without you. You talk to us. Be in our midst for today. Wala ang mga worries and fear. And Lord, it is our prayer nga imong balaang Espiritu mag-move this time. Nga mabati na mo, Lord, imong presensya, nga na ang kalinaw, kalipay, ug puno sa gugma, Ginoo. And Lord, I pray, Ginoo, nga ikaw makiistorya sa imong mga kaanakan, mga viewers, future viewers and listeners in this my co-op radio, Lord God. And Lord, this is my prayer that there will be more workers in your kingdom and more souls nga makabaton og kalawasan, O God. And Lord, I pray, Ginoo, sa mga naminaw karon, nag-watch karon, Ginoo, nasayod ka silang kasing-kasing, nasayod ka silang mga problema, nasayod ka silang battles in life, silang family, sa finances, sa ilang giatubang mga sickness, Ginoo. But Lord, I pray, Ginoo, ikaw magatabang kanila, Lord God. And Lord, ikapa ilang kasing-kasing, Ginoo, nga makahibaw sila, Lord God. You are there who control in everything that we had right now. Lord, i-comfort ang mga tao nga nabugatan karon. And Lord, I pray for healing sa mga lawas nga na feel og weak. But Lord, I pray, Ginoo, nga niyon kasi ang mga pulong that whatever we ask in a prayer, believe and we will receive. And Lord, amo kining gituoan, Ginoo, ikaw magatagbo, Ginoo, sa mga needs, sa mga matag viewers, matag listeners, sa matag usa, because you are our God and you can supply everything that we need, Ginoo. Lord, salamat, Lord, sa imong time nga gihatag ka namo karon sa may co-op radio. We thank you, Lord, sa mga leaders sa co-op and all the staff, to our CEO, our chairperson. We thank you, Lord, sa ilang life. And Lord, we thank you sa mga members and officers in this cooperative, of God. And Lord, whatever we accomplish or we achieve for today, dili amo but Lord, it's all yours. Imohang glory, honor, and praises belongs to you, O God. In Jesus' name, amen and amen. Thank you, Lord, and thank you, God. Palakpakan na to ang Ginoo mga igsoon. Guys, good morning sa tanan natong mga listeners karon. Maayong buntag sa ato ang makaigsuonan nga naminaw karon. O kami nagapasalamat nga padayon kamo nagasuporta sa atong programa diri sa may co-op radio. And it is our prayer mga igsoon nga ang Ginoo makiistorya kanunay nato. Since here in the cooperative, we're not just concerned about our finances, our business, our financial literacy, savings, or investment, but we also concerned sa ato ang spiritual nga journey mga igsoon, because we all know ang Bible nagaingon that man shall not live by bread alone. Kita mga igsoon, ingon gid ang Ginoo nga ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang. We eat 3 times a day, napay snacks, midnight snacks. Okay, ang atong physical body kinahanglan sugar aron ta makasustain, aron ta nga naay energy. But how about sa imong kalag? Tungod ang Bible nagaingon man nga ang tao mabuhi dili sa pan lamang kundi sa pulong sa Dios. So kamusta man ang ato spiritual walk? Mao na ang ato ang concern po diri sa atong may co-op radio, in which ang atong mga members makadungog pud sila sa Bible. Kay you know what, ang mga tao karon guys busy jud kay trabaho, mangitag income. Tungod dili na ganahan mabasag Bible, kay wala po ikapalit og Bible, kay unahon gyud ang mga pagkaon. But dili na to ikalimtan guys kung unsa ang atong effort sa pagpangita og mga physical things or material things or physical foods, much more nga mangita ta, maglong ta sa espiritu sa Ginoo, sa pagkaon sa ato ang kalag. Tungod kay importante kaayo mga igsoon nga ang atong relationship kay Jesus Christ dili gyud na maputol. Nga naman, what if naa kay mga problema nga atawbang, naiuban nga mga kaigsuonan na to, kung naa sila yung mga problema, muduol din sa mga bisyo, bad influence, okay? Bisyo dito, bisyo diri. It's a wrong response sa mga problema mga igsoon. You know what? During the time nga nibisita ko dito sa nag-withdraw ko dito sa Liloan, unya kahion kay ko sa ngatanan, wala ko nakita ang police station. Nihangyo ko dito sa sa pulis nga, sir, pwede ko mangihi sa inyong CR? Niingon ang pulis, sige, saka lang sa taas. You know what, maigsoon? Pag naog na ko dito sa prisuhan ba, desliluan? Desliluan. Naluoy ko sa mga piniriso, nagtanaw ko ba? You know what? Kaana ko, luuya nila, oy. Gamay kayong prisuhan diha sa Liloan. Pero grabing, naghuot, murag 200 ka tao, or basta mga 100 plus or 200 niya. Gamay kaayo nga. Murag mag 50 square meter or 100 square meter ang prisuhan. Murag gamay ra gyud ko, luuya. Unsa kay mga problema nila, no? Yes, na sila yung mga problema. Kita po, naaputay problema, naaputay battles. Kaya again, wala man nagisaad sa Ginoo. Ikaw, ako, excuse ka sa mga problema. Wala, in this earth, you will have troubles, you will have tribulations. What ang problema? Unsa man ka mo respond? During the time nga,
ani adto ko sa prison may igsoon ni hangyo ko nga can I pray for you ani ang mga piniriso mga igsoon walay choice nananghid ko sa pulis nga sir pwede ko kaampo sa mga piniriso sige you proceed you pray ampo din ko may igsoon din I give them Bibles and you know what kato may igsoon stepping stone lang di ito tungod na po another instance may igsoon nga nakabisita kog balik atong prisuhan grabe kayo may igsoon na text na ko nga Jacob pwede nimo adtuon si kuya kay si kuya na priso unsa pakitabo kuya si Sir Jacob si ate nako gipusil ni kuya it's one of the tragic moment sa family mga igsoon sa dihang ang lalaki ang bana dili pa man siya kasal iyang napusil ang iyang asawa yan na gihangyo ko sa manghod ug sa inahan nga Jacob pwede nimo i-visit ang partner sa amo ang anak iyang napatay ang among anak it's one of the tragic mga igsoon nga ako nakita ug akong na experience ba nakaan ako grabiha sa panghitabo oy during the time nga niadto jud ko sa prisuhan mga igsoon dito ko sa prisuhan gidaan ako pagkaon ang lalaki akong giingnan nga kumusta man ka wa siya katingog nuto nag-igo lang nagpatulo sa luha ang lalaki mga igsoon nga niingon sir nakasala gyud ko nagmahay ko sa akong gibuhat na human naman may igsoon napatay niya ang asawa napusil niya ang asawa early this year nakita nako sa naong sa lalaki nga he felt so sorry grabe ang grief nga gusto siya mga igpasaylo ni-attempt siya og suicide sa prisuhan. Grabe gyud nga sorrow, grabe nga pain tungod sa iyang kalagot nga iyang napusil, napatay ni iyang wife. And you know what? Sa dihang nag-istorya mi ako siyang giingnan kay gugma ka sa Ginoo, naay plano ang Ginoo sa imong kinabuhi. Pangayog pasaylo sa Ginoo ug pangayog pasaylo sa kaliwat sa imong asawa, iyan ang gihimo maigsoon. Attempt siya og suicide but ako siyang giingnan nga Hugong bumakas Ginoo, na plano ang Ginoo sa imong kinabuhi. He keeps on crying. Sige hilak ang lalaki maigsoon. You know what? Ang siyang giingon, sir, ang amo ang anak nga bata pa kaayo. Maayo unta sir nga masangyawan siya sa pulong sa Ginoo. Sir, ang amo ang anak. Tabangi unya ang amo ang anak. Kung giingnan ang lalaki nga naa sa prisuhan, you talk to Jesus. You talk to Jesus. You talk to God. Maigsoon. Lahi iyang problema kay napatay niya ang asawa and he keeps on crying dito sa prisuhan. Nagmahay siya sa iyang gibuhat maigsoon. But maigsoon in our life, unsa man pod ang mga problema nga naa nato karon, unsa man pod ang atong ginaatubang karon, facing this pandemic, facing this kanang crisis ang atong giatubang karon nga grabe kay ang panghitabo. We all need God. We all need Jesus. Ang katong dito sa prisuhan, ako siyang giingnan nga pinangga ka sa Ginoo usa sa reason nga namatay si Jesus na banaw, it's because of you and because of me. Nganon dili nimo siya dawaton, nganon di mo siya padayonon sa imong kasing-kasing. Ana siya maigsoon nga ako giingnan nga pwede ko magaampo nimo. Yun siya, sir, sige sir, puwi ko sir. Yeah, dawat niya si Jesus, hilak siya maigsoon. Kita nako ang mga luha sa imong mga mata, grabe ang pain, grabe ang sorrow. Guys, all of us naagi tayo mga problema. And just like that, the life of King Jehoshaphat, muna ang ato ang title karon maigsoon. Unsa man imong mga concern karon? Unsa man imong battles today? The battle is not yours, but God's. Unsa man imong concern karon? Unsa man imong pain karon? Ang problema man God, the moment na atay battles, kapoy na kay itong lawas, feeling na to kanang ako dili po ko excuse kung mangutana mo nako, Jacob, na po kay problema, na po kay battles in life. Yes, I have. But pasalamat ko sa Ginoo tungod kay akong ginahon na ang Ginoo. Kay the moment, sige taguna-una sa ato mga problema, atong lawas ni weak na, we feel nga nasakita, we feel nga wala na tay kwarta, we feel saan naman ito ang future, nga na may pandemic, new normal naman, mas stress ta sa news. The moment magsige taguna-una sa mga problema, mga igsoon, dili na hinunta makanauna nga naay Ginoo unya sa sige nimo hunahuna nga naay problema mo dako gyud hinuon ang problema ngano man gisige man nimo embrace ang problema sikag tan-aw niyo sikag hunahuna sa imong mga weaknesses
Ni dako ang problema, ni gamay hinoon ang Ginoo sa imong kinabuhi. But the moment na akay problema, pero ang imong respond, Lord, yes, it's true na ako'y problema karon. I felt so weak, but Lord, you are merciful. Imong giayo ang mga nasakit sa Bible 2,000 years ago, ang babae nga nag-bleeding for 12 years, imong giayo. You claim God's promise. You claim mga igsoon. It's because wala naman tayo mahimo. And all we need to do is to embrace this new normal, but focus your eyes unto Jesus. Yes, Lord, na ako'y problema in my family. Wala na ako'y trabaho. Nawadan ko'y trabaho. Hinay kay ang negosyo. But Lord, I know that you are my provider. I know, Lord, niingon ka sa imong mga pulong that you will never leave us. You will never forsake us. Muna may igsoon, this time, dili na ta maghuna-huna og lain pa. Ang uban man gud na ay problema. Bisyo dire, bisyo dito. Samot lang ang problema ni ana mga igsoon. But the moment you embrace Jesus, you fix your eyes unto the Lord, dako ang Ginoo, mugamay na imong problema. Okay? What's your battle today? Okay. 2 Chronicles chapter 20 verse 1 to 30. Mato diri sa chapter 20 verse 15. Do not be afraid nor dismayed because of this great multitude, for the battle is not yours but God's. What are your battles and difficulties today? Unsa man ang imong gubat sa imong life karon? Unsa man imong mga kalisdanan karon? Unsa man? Okay. Atong basahon maigsoon ang kinabuhi ni King Jehoshaphat nga gisulong siya sa mga kaaway, multitudes nga kaaway, tulo ka grupo nga kaaway ug unsa ang iyang gibuhat. Okay. Let's read in 2 Chronicles chapter 20 verse 1 to 30. Sa dihang si King Jehoshaphat gisulong sa tulo ka grupo, gisulong sa tulo ka kaaway, tulo ka groups, and it's a great multitudes. Grabe. Okay? Ang hari sa Israel nga si King Jehoshaphat may igsoon, grabing kahadlok. Okay, atong basahon. It happened after this that the people of Moab with the people of Ammon and others with the besides the Ammonites came to battle against Jehoshaphat. Then some came and told Jehoshaphat, saying, a great multitude is coming against you from the sea, from Syria, and they are in Hazezon Tamar. And Jehoshaphat feared. Ginas Jehoshaphat, naay padung nimo, great multitude mga kaaway. Tabangan ka gubat. Ano gibuhat ni King Jehoshaphat? Nayang respond, feared. Nahadlok mas King Jehoshaphat. In our life, pinani man punta, mahadlok. And Jehoshaphat feared and set himself to seek the Lord and proclaim a fast throughout all Judah. So Judah gathered together to ask help from the Lord. And from all the cities of Judah came to seek the Lord. Ang silang gibuhat, seek the Lord. Nagrupo sila mga igsoon. They gathered all together to ask help from the Lord. Then Jehoshaphat stood in the assembly of Judah and Jerusalem, the house of the Lord, before the new court, and said, O Lord, God of our fathers, you not God in heaven? You do not rule over the all kingdoms of nations? He claimed God's promise. Ginoo, di ba ikaw man ang Diyos sa among mga katigulangan? Di ba ikaw man ang Diyos sa langit? And you do not rule over all the kingdoms of nations, and your hand, is there not power and might? Declaim ni King Jehoshaphat ang pagkagamhanan sa Ginoo. It's another lesson and principle nga. Yes, natay fear, natay kabalaka. Pero maigsoon, pwede na to i-claim ang pagkagamhanan sa Ginoo. Fix your eyes unto Jesus. Iyon si King Jehoshaphat. So that no one is able to withstand you. Are you not our God? Dili ba ikaw man ang among Diyos who drove out the inhabitants of this land before? Yun si King Jehoshaphat. Have built you a sanctuary in it for your name, saying, if disaster comes upon us, sword, kung aming mga kalisdanan, Lord, sword, judgment, pestilence, pandemic man, famine man, kagutom man, we will stand before this temple and in your presence, for your name is in this temple, and cried out to you in our affliction. So maigsoon si King Jehoshaphat, kabalo siya nga kung naay mga kalisdanan, wala sila laing dangpan ang Ginoong Dios. And you will hear and save. Ug makadungog ka na mo, Ginoo, imo ming luwason. And now, here are the people of Ammon. Ginoo, naa ang mga tao sa Ammon. Ila naming atakon. Matod pa diri ni King Jehoshaphat. Actually, may igsoon, nagpahungaw siya. Nagpahungaw si King Jehoshaphat may igsoon. Then, ingon siya sa Ginoo, sa dihan nag-gathered sila,
Ginoo, wala ba ni namo gihilabtan ning mga tawhana panahon sa una, pero karon unsa ni tan-awa ni ilang gibalos namo, ilan naming atakon. Grabe ang kahadlok ni King Jehoshaphat. Ti amo na tulo ka grupo, it's a great multitude ang gusto mo attack sa ilang nation ni King Jehoshaphat. Okay? But you know what? Sa sige nilag ampo, sa sige nagpray, sa sige nilag claim sa saad sa Ginoo, then the Spirit of the Lord came to Jahaziel. Sa kalit lang mga igsoon, espiritu sa Ginoo ni kunsad sa kaning lalaki nga giganlan og Jahaziel. Okay? Unsay ang giingon? Ni kunsad nitubag ang Ginoo mga igsoon. Ni kunsad ang espiritu sa Ginoo sa maong lalaki nga giganlan Jahaziel. And he said, "Listen, all of you Judah and you inhabitants of Jerusalem and you King Jehoshaphat. Oh, mahal nga hari, King Jehoshaphat, paminaw." O, nitubag ang Ginoo. "Says the Lord to you, do not be afraid nor dismayed because of this great multitude." Ayaw ka hadlok ni ining imong mga kaaway, ni ining imong mga giatubang karon nga great multitude nga daghan kaayo. Unsay giingon sa Ginoo? "For the battle is not yours but God's." King Jehoshaphat, ayaw kahadlok sa imong mga kaaway, kay grabing kahadlok nila. Tungod kay ang gubat dili imuha, ang gubat iya sa Dios. Igsoon, unsa man ang imong gubat karon sa kinabuhi, unsa man ang imong kalisdanan karon nga imong giatubang, sultian ko ikaw nga ang gubat dili imuha kun dili iya sa Dios. Ang imong mga kabalaka, worry, fear, kung unsa man imong kabalaka o worry o fear, mas naghuna-huna pang Ginoo ana compare nato. Anak biya ta niya, hinimo biya ta sa Dios. Yes, it's true, mabalaka ta, pero ang Ginoong Dios dili man na mabalaka mga igsoon, but concerned siya sa iyang mga anak. Wala ba ni abot sa imong una-una nga kung ako gipangga ko sa Ginoo unya na problema ko karon, nasayod siya sa akong problema o iya kong tabangan. Di ba? Tungod kay God is God and He is merciful. And all you need to do is to seek Him. And you know what? Unsay nahitabo maigsoon? Si King Jehoshaphat, niduko siyang ulo, his face to the ground, niluhod siya maigsoon, and all Judah and the inhabitants of Jerusalem bowed before the Lord, worshiping the Lord. Sa dihang gitubag ang Ginoo sa ilang problema nga padulong na ang ilang mga kaaway sa great multitudes, tulo ka grupo nga musulong kanila maigsoon. The Ammonites. Then the Levites of the children of the Kohathites and of the children of Korah stood up to praise the Lord God of Israel with the voices loud and high. Ilang gidayeg ang Ginoo. Nagpraise and worship sila sa Ginoo. Okay? So they rose early in the morning. Pagkabuntag mga igsoon, nang mata sila. Then, nag-worship sila sa Ginoo. Praise the Lord. Wa sila mahadlok. Pero primero, grabing kahadlok nila mga igsoon. Pagkabuntag ng mata sila. Kagiingnan sila sa Ginoo, your battle dili na imuhang battle, but that battle is God's battle. Ang imuhang concern karon, imong problema karon, dili na imuhang battle kundi dili iyahan nas Ginoo. Mao na mga igsoon, kung ikaw na ay mga problema sa kinabuhi, ihatag nas Ginoo. Ingon sila diri, nagdaig sila sa Ginoo maigsoon, nag-worship sila sa Ginoo. Praise the Lord, for His mercy endures forever. Now when they began to sing and to praise, the Lord set ambushes against the people of Ammon and Moab and Mount Seir. Kabalo, there's a power when we worship the Lord, mga igsoon. If you read the Bible, naagyoy mga instances mga igsoon nga ang mga disciples, ang iyang mga pinili sa diha nagdaig sila sa Ginoo and the Lord responded. Ato na i-share og unya maigsoon. Sa dihang nag-worship ang mga taga-Israel, silang King Jehoshaphat giambusan sa Ginoo ang ilang mga kaaway. Pero you know what? Nag-unay ragpatay maigsoon ang ilang kaaway. Sa tinuod maigsoon, wala sila nagkigubat, wala sila nagkigpatay maigsoon. So when Judah came to the place overlooking the wilderness, they looked toward the multitude and their dead bodies fallen on the earth, and no one had escaped. And you know what? Wala gyud nakig-away ang mga Israelites nga grabing kahadlok nila. Kundi gilibog ras Ginoo ang tulo ka grupo, ang Ammon, ang mga Ammonites ug katong taga Mount Seir. Nag-unay ra ang tulo ka grupo og patay. When Jehoshaphat and his people came to take away
Daghan kayo mga igsoon, nagpasag ang mga patayng lawas mga igsoon. There were dead bodies. Then nahitabo mga igsoon, they found among them an abundance of valuable on the dead bodies and precious jewelries. Tungod kay daghan kay ilang kaaway, great multitude nga nangamatay, nga gialaw, nga gipampatay tos Ginoo, nga nagunay rag kamatay, daghan kay mga valuable nga items, na mga jewelries, which they stripped off for themselves more than they could carry away. And there were 3 days, kabalo mo maigsoon, 3 days nila gipanghakot ang mga spoil, ang mga jewelry, ang mga pagkaon, ang mga goods, maybe golds. So makita nimo mga igsoon, it's a blessing after all these things. Grabe nga fear, ang flow ba, murag flow chart ba? Grabe gisong sila sa ilang kaaway, grabe nga fear, grabe nga kahadlok, no choice, kay dili man sila kasukol, great multitudes good, tulugod ka grupo. And they responded nga nisik sila sa Ginoo. Then pag seek nila sa Ginoo, ingon ang Ginoo, ang gubat dili na inyo ha, gubat na sa Ginoo, gubat sa Dios. Tan-aw ra dai sila sa gubat mga igsoon, ang ilang gikahadlokan wala dai nahitabo tungod ang Ginoo mo ay nagkigubat in favor nila ni King Jehoshaphat. Okay? And let's proceed. Unsa man ang gibuhat nilang King Jehoshaphat? Igsoon, nindot kaini nato nga tuhakuhaan og lessons si King Jehoshaphat for a reason. Again, dili ta excuse sa mga trials and challenges in life. But unsa man pud ta mo respond the moment kung kita maka-experience og mga pagsulay sa kinabuhi, mga kalisdanan. Wala ko kabalo unsa imong mga kalisdanan karon, wala ko kabalo unsa imong battles karon, wala ko kabalo unsa imong heartaches karon, imong pains karon, unsa imong mga negative nga imong experiences, pero ang Ginoo nasayod sa imong kasing-kasing. Ug unsa man kita mo respond sa mga problema sa kinabuhi aron makapadayon kita pag-serve sa Ginoo. Okay. Number 1. In difficulties sa mga kalisdanan igsoon, seek God. Ayaw dayog karatol, ayaw kapanik. Yes, natay fear, just like King Jehoshaphat nga nahadlok siya sa dihang atakihon na siya sa ilang mga kaaway nga tulo ka grupo. Pero maigsoon, in difficulties, you seek God. Unaha sa pagpangita ang Ginoo ug iyang pagka-righteous. Na ingon bitaw na ang Matthew 6:33, that seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Unaha sa pagpangita ang Ginoo. Whatever problems and challenges that we had right now, seek God first. Ayaw sa isumbong sa mga tao, ayaw sa isumbong sa iyong masilingan, ayaw sa isumbong sa iyong pamilya, luhod sa Ginoo, hilak sa Ginoo. Kay mao man gibuhat ni King Jehoshaphat sa dihang gisulong siya tulo ka grupo. It's a great multitudes of enemies. Ang ato wala man tay gubat karon nga kanang actual gyud nga war or gubat, pero unsa man pod ang gubat sa atong kasing-kasing karon nga kita naguol, nga kita na problema. Then some came and told Jehoshaphat, saying, King Jehoshaphat, na ay padung ni mga makig-away, and it's a great multitude is coming against you from beyond the sea, from gikan sa Syria, and they are in Hazazon Tamar. Unsa gibuhat ni King Jehoshaphat? And Jehoshaphat feared, hadlok siya, and set himself to seek the Lord. Ngano man, wa siya mahimo. Why mahimo? Kadaghan nila, kagamay ra namo. And proclaim fast throughout all Judah. Timan igsoon, nagfasting sila, wa sila nangaon. Man may igsoon in our life, maabot gyud sa atong life mga igsoon nga atong i-deny ang atong kaugalingon nga maingon ta, Lord, dili na namo kaya. Lord, it's not about us anymore, but it's all about you, O God, nga ikaw mo intervene ni ining amo ang mga problema. So ang challenge nato karon sa imong mga kalisdanan o difficulties, imo bang giuna pag-seek deeper si God? Or kung wala kay kwarta, mo dagan din ka ba dayon sa turko, sa lending, or sa co-op? No, it's not. First, you seek God. Pangitaa sa siya, luhod, hilak sa Ginoo. Lord, unsa man ang ako ang buhaton in the midst of this problem? And you ask yourself also, in what way man, nga even na ako sa kalisdanan karon, still mag-glorify na ko si Jesus, nga still nga makita ko nila, nga magdahig gihapon ko sa Ginoo, nga makita ko sa uban, nga naagi hapon ko Kristo sa ako ang kinabuhi. Ang uban ko na problema, mag-inom, magtagay, magbisyo diri, bisyo dito, na worse pa hinuon ang nahitabo sa ilahang kinabuhi. Nga naman, makita na to diha, ang uban nagbuwag na hinuon, nag-away na hinuon,
nakawatak-watak ang pamilya, dili na mao gi-design sa Ginoo, mao na nga in difficulties, in trials, in problems, seek God first. You know what, mga igsoon, na ako experience ba? Kung inyo kong pangutan-on, Jacob, naasad kay problema? Oy, naasad ko'y problema. Oy, naasad ko'y problema. You know what? Early this year, pag March sa mga igsoon, naka-experience ko og tinnitus. Unsa man ang tinnitus? Kana magtingog ang ako ang dunggan mga igsoon. Kana bitang kumainom kag overdose kag tambal, musiyok na imuhang dunggan. Second, kana mo tingog ang imong dunggan ba nga nga saba kaayo? Mao na gitawag og tinnitus mga igsoon. Mao na siya gitawag og tinnitus. Diri sa dunggan na nimo madungog, nga ikaw ray makadungog, unya ang uban dili makadungog. And even up to today, mabati na ko, even naka-headset ko, nga naay tinnitus. It's a high-pitched sound. I've been to many doctors, mga grabe, daghan kog doctors nga giduulan diya sa Chongwa, pinakala sa Chongwa. Upat ka doctors ang ako ang giduulan, ni join ko og group sa Facebook nga naay mga tinnitus. Grabe kaayo ang gipang, grabe ang akong experience. But I kept on praying, seek ko deeper sa Ginoo, nihila ko sa Ginoo nga Lord, nganong naaman ko'y tinnitus? Nakapangutan na pud ko sa Ginoo, nagautana pud ko sa ako ang kaugalingon. Ngay kog sorry sa Ginoo nga Lord, kung naay mga butang nga ako nakasala nimo Lord, pasaylo ako, nihila ko sa Ginoo maigsoon. Kay dili na ko madawat nga na ako'y tinnitus in my brain. It keeps on ringing, and even up to today. Ang uban mga igsuon nga depressed, nakita nako sa grupo sa Facebook nga naay mga tinnitus. Kanang tinnitus mga igsuon, imo nang ma-acquire kung gikan ka sa concert nga saba kaayo, kanang naay mag-welding. Okay, unya naay uban mga igsuon kanang head injury, na trauma ilang ulo, na disgrasya, head injury. It's a brain man na mga igsuon, sa utok man na siya ang auditory. But in God's grace, I do believe nga ang Ginoo kaya kaayo taniyang ayohon. Unsa man ang ato ang ginabati. Dito ko sa first doctor, daghan na gipang resita, vitamin E, vitamin C, B complex, second doctor, resita. Lain na sa ko nga doktor, resita. Wag to ang resita. Ginkgo biloba, vitamin C, daghan kaayo to mga igsoon oy, gipang resita. Third doctor, na nasal spray, na kay na ako I feel nga mapingot pod ang akong ilong. Grabe. Hantod ikaupat nga doktor sa Chongwa mga igsoon akong giduol. Ani prangka dayon ang doktor nako. Kabalo na gyud ko nga ang tinnitus wala nay ang mga doktor walay cure ni ana. Kung ikaw na kay tinnitus kana mag-ana imong dunggan ba? Ibin natulog ka, hilom ka ayo, saba kayo imong dunggan. Ana ang doktor, Jacob. Prangkahan ta lang gyud ka. Walay cure ang tinnitus. Anak ko, yes, doc. Naka-research na ko, ana. Pero in my mind, nakaana ko, gamhanan ang ako ang Diyos, gamhanan si Jesus, o pwede ko niyang ayuhon instantly. And I keep talking to myself nga, God has a purpose and God has a reason nga makubati kong tinnitus. Ang ubang taon, ma-depress man. Ang ubang taon, nag-uol man, na sila tinnitus. You know what? Naibabay nga ni-add na ko sa Facebook, wala ko kaila, Tagalog to, taga Bacolod. Nik-add na ko og kalit, abi na ko magpa-member sa People's Co-op. Ana siya nako mang igsoon nga, sir, giunsa nimo paghandle ang imong tinnitus? Hila sugod og tuoy ang luha mang igsoon. Ko dali ra man i-handle ang tinnitus. Una, magampo ka sa Ginoo, imong itugyan tanan sa Ginoo. Sir, ay di ko talaga matanggap na mayroon akong tinnitus. Teacher day siya sa Bacolod. Public teacher sa Bacolod. Bakit di mo matanggap? May purpose yung Panginoon. Bakit inaalaw niya na mayroon tayong tinnitus ngayon? But in Jesus' name, pwede naman tayo i-heal kaagad. Pwede naman tayo pagalingin kaagad ng Panginoon natin. Kay Tagalog man taga Bacolod may igsoon. Ako siyang giingnan. You pray? Ako siyang gisindan og prayers. Ako siyang encourage sa maigsoon. Ako nga, habang nag-chat tayo ngayon, meron ako naririnig na tinnitus. Wa ko kaila. I don't know her name. Nakalimutan ko nga yung real name niya. But bigla lang niya akong ina-add sa Facebook, guys, at nag-chat, Sir, paano mo ba hinahandle yung tinnitus? Because I have my tinnitus today. And you know what?
I told her na dasal lang palagi. Then magbasa ka ng Bible, tapos mag-vitamins ka, B-complex, multivitamins, mag-vitamin C ka, mag-vitamin E, then drink a lot of water. Sinabihan ko sa kanya, dasal palagi, wala namang imposible sa Panginoon. Sabi ng mga doktor, wala talagang lunas yung tinnitus, wala talagang cure yung tinnitus. Sa kanila walang cure kasi tao lang sila, di ba? Pero yung Diyos, yung gumawa ng heaven and earth, wala imposible. Sabi nga ng Bible sa Luke 1:37 that for God, nothing is impossible. But kung naka-experience ka ng tinnitus ngayon, alahanin mo na mayroong purpose si Lord sa atin. Baka inaalaw ito ni Lord para hindi tayo magkasala. Inaalaw yung mga sakit-sakit natin para the more tayo mo seek deeper sa Panginoon. Pwede yan. Si Apostle Paul nga ay nag-plead siya sa Panginoon kasi mayroong thorn sa kanyang balat, guys. Naman to'y tunok, natugkan man tog tunok-tunok si Paul. Niya wala man to ayuha sa Ginoo. Niingon man ang Ginoo, kapila to ni plead si Paul, duha o tulo. Ginoo, ayuha ko. Okay, sakit kayo ang tunok-tunok sa iyang panit. Unsa gitubag sa Ginoo niya, my grace is sufficient to you. Ako ang grasya igo ra nimo, Paul. Sa diyang babae akong gi-counsel, gichatan ako ang maong babae maigsoon. You know what? Dili man nato mabaluan unsay purpose kanung kita magkasakit-sakit. But huna-hunao na to ba akong giina ng babae? Look at the life of Job. Do you think kabalo to si Job nga gitistingan to siya ang yawa ni atos langit unya nangayo og authority sa Ginoo, approval sa Ginoo nga tistingan niyang life ni Job? Wala bito kabalo si Job nga gitistingan siya sa yawa. Pero giallow to ni Lord sa kinabuhi ni Job. Ingong yawa ni saka ang yawa dito sa langit ingon kana si Job buutan na tungod kay daghan man na og mga kabtangan dato na man nag-worship na nimo. Ingon ang yawa, kuhaon ta ng tanan na aniya karon, tan-aw na to dili ba katong lohon. Grabe ang yawa nagkig-bargain dito sa langit, guys. Ni sakas langit nag-istorya sa Ginoo. Nangayog approval sa Ginoo kay iyang testingan si Job. Ingon ang Ginoo maigsoon, testingi pero ayaw pat siya. Ni patuo man pud ang yawa, kalit lang maigsoon. Ang mga anak ni Job nangamatay, kadaghan atong anak ni Job. Ang mga saop ni Job nangamatay. Ang mga kalnero ni Job, ang mga binuhi ni Job, mga iyang property nangamatay. Gikawaan si Job ang pinaka-worst sa kinabuhi ni Job kay grabe maigsoon ang nasakit pagid siya maigsoon. Iyang panit sore na inuka sa iyang panit maigsoon, nasakit si Job. Ang pinaka-worst nga mutabang unta niya ang asawa ni Job. Giingnan si Job sa iyang asawa, Job, tungluhan na imong Ginoo, oy grabe, unbeliever ang asawa ni nakalisod kung makaamigo tag dili mo tuog Ginoo. Manang we need to be careful sa mga tao nga dili manuog Ginoo maigsoon kay mga negative influence, mga bad influence. Tan-awang asawa ni Job, instead nga iyang i-encourage si Job, unsay giingon sa asawa, Job, musimba gyapon kas Ginoo, tungluhan na imong Ginoo, oy. Unsay gitubag ni Job, musimba ra ba di ko sa Ginoo kung naakos ka abundansya. Hubo kong nataw, hubo kong muuli sa iyaha. Ang Ginoo iyang gipasidunggan maigsoon. Luhod siya sa Ginoo, nagpuasa si Job sa imong kinabuhi karon. Naakatay mga problema ang giatubang. Pero imo bang gikantahan ang Ginoo? Imo bang giistoryahan ang Ginoo ni ana? Niluhod bakas Ginoo o nangayo kag tabang. Kay sa kinabuhi ni King Jehoshaphat, sa dihang giatake sila sa ilang mga kaaway, niluhod siya sa Ginoo. Nihilak siya sa Ginoo. Unsa iyang gibuhat? King Jehoshaphat seek the Lord. King Jehoshaphat seek God. Iyon diri may igsoon, in difficulties seek God. In difficulties, our first priority is to seek God's leading. Ang ato ang priority gid mga igsoon kung naata sa mga kalisdanan, mangita ta sa presensya sa Ginoo, mobasa ta og Bible, mag-worship ta sa Ginoo, isik na to deeper pa ang atong relationship kay Kristo. Kay the more ta sige huna-huna sa to ang mga problema mo, dako lagi na to ang problema, but the more ka magsige huna-huna sa Ginoo, in the midst of problem mo, dako ang Ginoo og mogamay imong problema. Tungod you all know nga ang Ginoo gamahanan. Luke 1:37, for God nothing is impossible. Wala imposible sa Ginoo. Yes mo claim ta, tuo ko Ginoo, but the moment dakdakan kag problema, nawala di ang pagtuos Ginoo. No way! You seek God more. Seek His presence. You read the Bible. You attend Bible study. You attend church service. You pray.
You kneel down before the Lord and ask God, Lord, dili ni nako kaya ang problema. Lord, you take control over my life, oh God. In our life, may igsoon, i-allow gid na ang mga experiences nga dili maayo, but dili pud ta makita ang tinuod nato nga pagkakita. The moment dakdakan ta og mga problema, dili pud makita ang ato ang tinuod nga pagka follower and believer ni Jesus Christ. Ako tong giingnan tong teacher nga taga Negros, taga Bacolod nga ni contact nako. Look at the life of Job. Hilak siya sa Ginoo. Ni worship gyapon siya sa Ginoo. Napuno siya gnuka, grabe iyang problema, nasakit siya. Niampo siya sa Ginoo. Kita. Yes, ikaw na kay tinaitos. Ako pod na ako'y tinaitos. Nakadungog ko, I keep naibuzzing sa ako ang ears, sa ako ang brain. But by the grace of God, by the grace of Jesus, we're able to sustain. It's because of His presence. It's because of His love. We're able to endure. It's because of the Lord Jesus. Nga true to His promise that, nak, I will never leave you. I will never forsake you. Sige na ni mo guna-una-una nga verse in the Bible, dili ti kabiyaan, dili ti kapasagdan. Kanindot ana ang saad. Seek, differ in God. Sa kalit lang may igsoon, sa dihang gisindan ako sinner's prayer tong babay ba. Anak man da itong pastor, niya teacher to siya sa Bacolod. Government ko anto siya, government employee, at sa public school teacher. Nihilak ang babae may igsoon. Unya sa dihang nabasa sa iyang mama ang among conversation kay dili lagi niya madawat nga naa siya sakit, nga naa siya tinnitus, di gid niya madawat. Akong giinan acceptance ra man na, all you need to do is submit it to God. Kumusta man imong relationship kay Jesus? Kumusta man imong relationship kay God? Ni-admit po siya nako, anak siya pastor. Ingon siya kalit, bitaw sir, I felt nga na busy kayo ko sa work. Unya, okay man pud ang ako ang sweldo, dako man pud ako ang sweldo kay government employee. Baya, I felt sir nga mura na pud ko nahawang na nilayo ko sa pag-serve nako sa Ginoo. Nya na busy kaayo ko kay teacher ba, busy ba ang teacher? Bati man anak tog pastor, nanihilak siya pag-ayo niya. Iyang mama, nihilak pod mang igsuon. Naghinilakay noon sila. Ko, nanghilak dahil, sir, umiiyak po kami ng mama ko ngayon. Yeah, later that I know, yang iya dayang boyfriend mga igsuon, tungod kay na grabe naman ka-depress ang maong babay, maayo ra ba kay mo paint? Sus, kanindot og painting sa mga igsuon, grabe kay mo paint ka ng mga charcoal. Grabe, nindot ta mo paint by Hana. Akong giinan, nga nung dili man ka magkalingaw og paint, i-continue na imong hobby kanindot ana. Tag 5 mil man ang price sa imong paintings. Mag-create kag YouTube channel, ako siyang gi-encourage. Magkalingaw kag paint. You know what, sir? My boyfriend is keep praying na ay mo counsel gid nako. Nakaana ko later that I know, mao ba? Nagampo, grabe na gud siya ka-depressed, grabe na put sigig hilak. Grabe ang anxiety. Tungod kay na siya gibati nga tinnitus sa iyang ears and brain. Na di niya madawat. Akong giingnan na amon po ko'y tinnitus. Naman po ko'y diri sa nakaparehas man ta. But by the grace of God, we're able to endure all these things. It's because of Jesus. And it's all about us, but it's all about the Lord Jesus. Mauman na ang mga problema ta. Ato ang kinabuhi ba, grabe ka down. Tungod ka ba, you know what? Wala gani ang presensya sa Ginoo, mao nang mura na tagdabo-dabuhan sa mga problema, but the moment na ang presence ni Jesus, na ang gugma ni Jesus ay mong kasing-kasing, wala ra ng problema oy. Total dili bitaw ta magdugay sa kalibutan, kinsa may magdugay na to sa kalibutan kung maingon ko karon diri sa may Co-op Radio, kinsa mo adtog langit ang tanan nga naminaw, mo isa nas kamot. Gusto mo adtog langit, Jacob. Ang pangutana, mayon ko kinsay gustong mauna o walay mo isa. Pero ang pangutana, walay mo isa tungod kay maybe dili ta prepare, dili ba ka andam, or naka-focus ka sa imong problema, or kung dili ka andam, ganun dili nimo itugyan imong kinabuhi sa Ginoo. Matud pas usa ka bata nga there's no such thing as dark. Darkness daw is the absence of light. There's no such thing as evil. But evil is the absence of God. Maudi ay nga na ay evil kay wala ang Dios niya. But the moment na ang Ginoo nimo, wala ang yawa.
the moment na akay gibati karon, natay sakit-sakit karon, kinsa man pwede dili masakit oy, masakit man tanang tao kay mauli magyutas Ginoo. Pero kinahanglan unsa man ang Ginoo sa imong kinabuhi must be and should be nga ang presensya sa Ginoo naa sa imong life no matter what it takes. Unsa man imong gi-experience karon, basta ang presensya sa Ginoo naa nimo. And look at the life of Stephen and the life of Apostle Paul. Sa dihang si Stephen mga igsoon, a follower of Jesus Christ, puno sa Espiritu, ni testify si Stephen at ubangan ni Apostle Paul nga dili pa believer tungod si Apostle Paul tirador sa mga Christians. Si Apostle Paul tigpatay sa mga Christians sa believer ni Christ. And all of a sudden, Stephen witness kung unsa si Jesus Christ. Si Jesus, kanyang gilansang, Jesus is the Messiah and Jesus is Savior. Si Apostle Paul, nga ginganlag sa ulo, nagtanaw. Giitsa ang kupo sa mga batanon sa atubangan ni Paul ug ang mga tao mga igsoon wala na noo ni Stephen. Sa sigig testimony, witness ni Stephen about Jesus Christ, ni hayag ang naong ni Stephen nga sama sa anghel, but ang mga tao mga igsoon dili mamati, dili gyud mo tuo nga si Jesus is Lord, nga si Jesus is our Savior. Gani ang mga tao mga igsoon samtang nagtestify si Stephen, si Esteban, na nampong sa ilang dunggan. Ug sa kalit lang mga igsoon, gialaw ni Pablo, ni Apostle Paul or Saulo nga patsyo nila si Stephen. Gibato-batuan nila si Stephen mga igsoon. Grabe, gitamas-tamasa nila Stephen. Bled to death. Nagkadugo. Si Stephen, he keeps on witnessing the Lord. Kanindot nga kamatayon maigsoon. Oy, nga naman, sa dihang hapit na mamatay si Stephen, kay ilang gibato-batuan, kay ni-witness siya, unsa kamaayo si Jesus, nga unsa si Jesus Christ, nga si Jesus, Lord and Savior. Nya, dili gidawaton sa mga taga-Israel, and even up to today, ug sa imong kinabuhi karon, imo ba kang gidawat si Jesus, imong Lord and Savior? O maybe wala pa. Ug sa kalit lang maigsoon, giunora ni Apostle Paul, ang batanon ni Pablo nga nganlag Saulo ang kamatayon ni Stephen. Gibato-batuan nila si Stephen ug sa kalit lang nakita paghangad ni Stephen mga igsoon, nakita niya si Jesus nga nagbarog sa tuo sa Dios. Ingon si Stephen mga igsoon, nakita nako si Jesus nga nagbarog sa tuo sa Dios. Kanindot no, there's a standing ovation when you witness Jesus Christ in the midst of the people nga nag-surround nimo. Kanindot no nga kung naa ka espiritu sa Ginoo in your life, dili day nimo mabati kung gipasipad-an ka, gipasakitan ka sa mga tawo nga nagpalibot nimo. Kanindot no nga dili day na nimo ma-feel. And look at the life of Stephen nga kung basahon nimo in the book of Acts, filled with the Holy Spirit of God. Si Stephen nakatestify siya unsa ka maayo ang Ginoo because he was filled with the Spirit of God. Ug mao kini nga ato ang sang iilong karon, mo ni atong i-desire nga karon nga in this pandemic unsa imong gi-experience karon, unsa ang imong kalisdanan karon, una seek God first and be filled in the Holy Spirit of God. Be filled in the Spirit of God, and just like Stephen. Ug sa dihan ni testify si Stephen mga igsoon, gipatay, gibatu-batuan, apil si Apostle Paul kay iyang gialaw. Nakita niya sa langit, naabli ang langit niya si Jesus nagbarog sa tuo sa Dios. Ug unsay giingon ni Stephen, nakita nako si Jesus nga nagbarog sa tuo sa Dios. Gibato-batuan, gipanamas tapasan si Stephen, gilabay og bato. Ug unsay giingon ni Stephen? Lord, ayaw sila pakasad-a. And he fell unto the ground og na-unconscious dayon natulog. Ngano man natulog? Patay. Pero ang kalag tuwa sa sabakan sa Dios. Nga, kung imong tan-awon happy kaayo si Stephen, malipayon si Stephen nga namatay. And why? Because the presence of the living God naa sa kinabuhi ni Stephen. And you might wonder, could it be nga si Apostle Paul during the time nga nag-witness si Stephen, na-realize po ni Apostle Paul unsa ka maayo ang Ginoo? But if you read the Bible, ni padayon si Apostle Paul og pang persecute sa mga Christians, iyang gipampatay, gipampriso, nangayo siya authority sa king, iyang dakpon ang Christians ang believer ni Jesus. Og himuon na to nga short na lang.
Nagpakita si Jesus ni Apostle Paul, naka-encounter si Apostle Paul ni Jesus, natumba sa yuta og nabuta og naghinulsol si Paul, nayog pasaylo og nahitabo na there's a great turning point. It's a 180 degrees nga turning point in the life of Apostle Paul, kay si Apostle Paul nga matador, persecutor sa mga Christians, nagsunod na pod sa Ginoo, ni follow na pod ni Jesus Christ. Could it be nga ato ang mga difficulties and pains karon reminders lang pod na nga dunay Ginoo nga nagkontrol sa imong kinabuhi? Could it be nga imong kalisdanan karon nag-remind sa ato, oy nak, layo na kaayo ka nako. Nak, maimperno ka na imong gibuhat, balik dire, dili ka para diha. Nampuno ka sa sala, pag hinulsol sa imong sala, og believe in the Son of God, Jesus Christ lamang. In difficulties, acknowledge your fear, acknowledge your weaknesses, but focus your eyes unto the Lord. Yes, natay mga kalisdanan, but seek God first. Mabitaw na nga, seek ye first the kingdom of God. Unaha lang sa ang Ginoo. Sa aday niya, promise, all these things shall be added unto you. Idungag ra niya ang mga material nga mga butang. Ato ang health, ang Ginoo ra ay nasayod mang Ginoo ani. In the book of Psalms chapter 50 verse 15, and call on me in the day of trouble, I will deliver you and you will honor me. Pagkanindot guys, saad sa Ginoo, Psalms chapter 50 verse 15, tawga ako sa imong kalisdanan, sa imong trouble, sa imong kahimtang karon, unsa man imong kalisdanan, tawga ako, and I will deliver you and you will honor me. Maudi ay nga naatay mga trouble, maudi ay nga naatay kalisdanan, kay ang gusto sa Ginoo mutawag ta niya. Kay ang gusto sa Ginoo, the moment mutawag ta niya, iya tang i-deliver og next ang next pod, you will honor me. Mao ni ang pattern mga igsoon. It's a simple verse in the book of Psalms chapter 50 verse 15 nga naghisgot sa atong mga kaluyahon, naghisgot sa atong mga weakness, but naghisgot sab nga ang Ginoo gusto sad nga magpatawag, tawga ko kay I will deliver you, I will help you. And next, kay ang gusto sa Ginoo that you will honor God, you will honor me, kay basig layo na kaayo ta sa Ginoo. Could it be nga kining pandemic gialaw sa Ginoo nga magkalisod-lisod ang mga tao, maka-experience ang mga tao og kalisdanan nga wala usay vaccine, kay aron ang mga tao muduol sa Ginoo ug magadayeg diha sa Ginoo. Again, in your life, unsa man ka mo respond diha sa Ginoo. Ang kinabuhi ni King Jehoshaphat sa dihang giatake na siya sa iyang mga kaaway, great multitudes, tulo ka grupo, hilak siya sa Ginoo. Nahadlok siya mga igsoon. King Jehoshaphat, padung na imong makaaway, tulo ka grupo, great multitudes, hilak siya. Nagfasting sila mga igsoon. Giklaim niya ang promise sa Ginoo. It's another lesson that you claim God's promise. Ginoo, di ba ikaw man ang amang Dios? Sa imong kalisdanan karon na akigipamati, Ginoo, imo man tong giayo ang babae sa Bible 12 years. Ginoo, imo man tong giayo ang buta. Ginoo, ang bakol imo man tong gipalakaw. Ginoo, daghan ka giayo ang katong anak Lord, katong lalaki, Ginoo, imo man gibanhaw Lord nga namatay. You claim God's promise mga igsoon. Call on me in the day of trouble. Memorize yun ang verse. Psalm chapter 50 verse 15. Ingon ang Ginoo, call on me in the day of trouble, I will deliver you. Tawga lang ko. Magpatawag ang Ginoo mga igsoon. Ang Ginoo wa man na nagkinahanglan nato, kay Ginoo man na siya, God man na siya. Kita mo ay nagkinahanglan Ginoo, kita mo ay nagkinahanglan Dios, kita mo ay nagkinahanglan og Jesus. Manang ingon siya, call on me in the day of trouble. Tawga ko, kay tabangan ko ikaw, I will deliver you. Unsa man imong problema karon, saad sa Ginoo, I will deliver you. Ang problema ni tawag ba ka sa Ginoo, basig dito ka sa imong mga bad influence pod nga mga amigo, nag-inom, nagbisyo dire, bisyo dito. Hala, latagaw dito, latagaw dire. Ni worst pa hinon ang nahitabo. Ngayon dili ka mo duko sa imong ulo, muluhod ka sa Ginoo, gumayon ka, Lord, gitawag ko ikaw, Lord, ang Ginoo nga si Jesus, Lord, tabangi ko, Lord.
Paubos sa Ginoo. Kay saad niya, I will deliver you and you will honor me. Huwag sa dihang ikaw tabangan ka sa Ginoo, honor God. And even wala pa kagitabangan sa Ginoo, na kay problema karon, just honor God, worship God. Kung unsa ta ka dakog problema karon maigsoon, ang Ginoo dugool kayo ta, pero ang Ginoo dili man na mahadlok ang Ginoo maigsoon. Kung unsa ta kana bitang worry na bother das tong problema, gitan-aw tas Ginoo. Binuhatan niya, do you think dili maluoy ang Ginoo nato? Maingon siya, kaluoy sa akong anak, sige hilak, kaluoy sa akong anak, buak iyang kasing-kasing, dili ka maingon ana ang Ginoo. May nana ang Ginoo oy. Mubati ang Ginoo. Grabe mo bati ang Ginoo maigsoon. Kana lang nagpalansang siya sa cross aron ikaw ug ako makabaton og kalawasan. That's a great love, unconditional love nga dili nato mabayran. Remember that heaven is our home. Og dili ta excuse sa mga problema, and all we need to do is to seek God, worship God. In the book of Psalms chapter 9 verse 9 to 10, the Lord is a refuge for the oppressed, a stronghold in times of trouble. Listen guys carefully. In the book of Psalms chapter 9 to 10, the Lord is a refuge for the oppressed. Ang Ginoong maoy atong dalangpanan sa mga tao nga nagkalisod-lisod, sa mga tao nga gidaog-daog, sa mga tao nga na-positive sa coronavirus, sa mga tao nga naay sakit-sakit karon. Ang Ginoo atong dalangpanan. He is our refuge. He is our King and He is our Savior and He is our God. Jesus, the King of Kings and Lord of Lords. Ang problema pud nato laging mga tao, kung naatay mga problema, mag-focus sa problema, musulti din tag mga tao, kung watay kota, dool tag linding, doon tag turkon, samot na natong problema. Instead, ang first natong doolon si Jesus, ang God, nga maluhod tas Ginoo. Kaingon man siya in the book of Psalms chapter 9 verse 9 to 10, the Lord is a refuge for the oppressed. The Lord is a refuge for the oppressed. Ikaw na og ako, nga pwede ka mutawag niya, nga siya ang atong refuge, nga siya ang atong dalangpanan, a stronghold in times of trouble. Unsa man atong trouble karon? Yes, it's true that we are believers in Jesus Christ, that we are a Christian, mo claim ta that we are a Christians, but the moment na dakdakan tag mga problema, unsa man ang atong pag-respond sa mga problema? Makita pa ba ka nag-worship sa Ginoo? Ang uban di naman gani mo simba. Ang uban palayo na. Ang uban, magmukmuk na lang sa kwarto. No, it's not. Worship God. The Lord is our refuge. The Lord is your refuge. And the Lord Jesus is my refuge for the oppressed. Unsa man ang atong kalisdanan karon? A stronghold in times of trouble. Siya ang atong cornerstone. Kinahanglan atong kasing-kasing naka-anchor kay Jesus. Kay kung maka-anchor ka sa material things, nagsalig ka sa imong mga bandi. No! Dili gid na maoy sulbad maigsoon. Pwede man nga maghigda tag kwarta, pero dili gid lagi gihapon ta malipayon. Kaya in the absence of God, there's no meaning at all. In the absence of Jesus, walay kinabuhi. No life at all. Manaingon siya sa Bible nga, remain in me and I will remain in you because outside of me, you can do nothing. Wala mo'y mabuhat kung mapalayo mo na ako. The Lord is a refuge for the oppressed. Ang Ginoo atong dalangpanan sa mga dinaog-daog, sa naay nasakit nga makasing-kasing, sa naay gipamati karon, sa naay mga problema karon. The Lord is our refuge. The Lord is our dalangpanan, a stronghold in times of trouble. Those who know your name trust in you, for you, Lord, have never forsaken those who seek you. Nindot ana. Dili di ay pasagdan sa Ginoo ang taong nangita niya. Dili pasagdan sa Dios ang mga taong ni seek deeper sa Ginoo. Those who know your name, trust in you. Ang kadtong mga tao nga nakaila nimo, O Lord, nagasalig nimo. I have never forsaken those who seek you. Og wala nimo gibiyaan, og dili gyud nimo biyaan kadtong nangita nimo, nagasik nimo mga igsoon, nagasik kay Lord. Hallelujah. We praise God. Pagkanindot sa saad sa Ginoo maigsoon, atong palakpakan ang Ginoo. Praise the Lord. Hallelujah. Mana mga igsoon ba nga, kung wala gani ang Dios sa ato ang problema, diha ta magka-problema. Diha kita magka-problema mga igsoon. Mubiya gani ta sa Ginoo, diha kita magka-problema.
Even unsa pa na kan nindot atong balay, atong auto, ato ang daghang tagkwarta, pero kung wala gani na si Jesus sa imong kinabuhi, sa atong kinabuhi, walay meaning ang kinabuhi. And I'll tell you that there's no life at all, because the only way that will be satisfied and contented in this life, it's only in the name of Jesus Christ. You know what? Before na ko i-end, kani nga topic, lima ni ka koan guys ka first napalang ta sa koan pero oras na takapin. First nga lesson nga ato mabaluan is in difficulties you seek God kay dili lagi niya pasagdan ang mga tao nga nangita niya. Ato ning i-continue next week. But remember guys, in difficulties, trials, problems in life, you seek God. You know what? Ang gibuhat ra gyud sa mga famous Bible character nila ni King David, King Jehoshaphat, nakita na to nga connected sila kanunay sa Ginoo, naka-anchor ilang kasing-kasing sa Ginoong Dios. And even the Lord Jesus, before siya gilansang sa Gethsemane, nihilak siya, nakiistorya siya sa amahan. Amahan, kung pwede, kuhaon lang ang kopa sa kasakitan. But it's your will be done. Ang pag-ampo sa Ginoo may igsoon, ang imuhang pagbuot may matuman, amahan. Mato nalansang siya sa cross. Giinom niya ang cup of sufferings. Ang ilarag yung mga sikreto, actually, dili magini sikreto. Connected sila kanunay sa Dios. Connected sila kanunay kay Jesus. Muna ang maigsoon na in your life, even unsa pata ka kaabundansya diri sa earth, wala gani si Jesus ana, there's no meaning at all in your life today, whether abundansya or nakaskasakitan, wala gani si Jesus diha, lisod kaayo na ang mga igsoon, there's no meaning at all, and worse, there's no life at all. Manang there's no such thing as evil, but evil is the absence of God. There's no such thing as dark, but dark is in the absence of light. So manang ang tao maigsoon, grabe ang pain, grabe ang difficulties, tungod kay wala ang Diyos nila. And all we need to do, even good or bad, even in difficulties, and even sa kaharuhay sa kinabuhi in abundance, must be and should be that Jesus is the center of our life, that Jesus is the center of our family. And you know what? Gahapon maigsoon, na iniduol na ko lalaki, and I won't name names. I shared to him my testimony that I met this girl nga gusto niyang ipa-adopt ang bata. 5 months buntis ang babae, nga gusto niyang ipa-adopt ang bata. Grabe. Naka-premise ako ang wife with this woman. And unknowingly, unexpectedly, nga kanina yung babae na may common friend. Nga, amigo po na ako. As I shared to him the story of this woman, nga ipa-adopt yung bata, and this guy, kanila lalaki, gahapon nag-meet me, ako siyang gisharean. And you know what? Naminyo man po ko, 19 years old, grabe nga pain, grabe ang struggle. Just imagine, 19, badlungon, siaw, black sheep sa family, kay middle child man ko may son, but sakalit lang. So sige na kog share, but you know what? Sa dihang, nisik ko deeper good intimacy sa Ginoo, nihila ko. Lord, dili na ko happy, sige kahubog, sige bisyo dire, bisyo dito, dili na ko happy all these things. Sa kalit lang, nakapunit kong Bible, gibasa na ko ang Gospel of John, and I keep on crying, Lord, how I destroy my life, how I destroy my family. Magtanaw ko sa kong mga anak sa unang mga igsoon, maghila ko, gagmay pa sila. Maingon ang maghuran nga anak, Mama, hubog na sana sa papa, ma. Luoy akong mga bata sa una, luoy ako ang wife sa una, but by the grace of God, He rescued me, He changed me. You know what? Sa dihang gipulaan ako sa kinabuhi, magluhod ko ako rang usa, maghila ko sa Ginoo nga, Lord, tabangi ko. Tabangi ko nga, Lord, murag magbulag na gimis kong asawa, kay grabe man gyud ka si aw nako sa una. Hila ko sa Ginoo maigsoon. Gikapoy na pud ko sa sige inom, sige kahubog. Nagsikalit lang kani akong amigo nga akong gisharean. You know what, sir? God is so good. God is merciful. God allowed these things to happen sa imong kinabuhi ug sa ako ang kinabuhi, and I do not know maigsoon unsa iyang struggles in life, but all of a sudden he keeps on crying. I saw tears from his eyes. Oh,
Sa diha nakita nako nga sige siya hilak nagto ang iyang luha. I hold his hand. Can I pray for you? Sir, ug sa kalit lang, second meeting that day, nag-meet na pud me that day. I shared to him about Jesus Christ. Will you receive Jesus as your Lord and Savior? Can I pray for you again? Pray na sad ko niya, and he keeps on crying and crying and crying. Lord, yun siya nga, sir, salamat. Ikaw, no, pasalamat ka kay Jesus. Buutan si Jesus. Gigamit lang ko sa Ginoo aron na-detect common friend, that woman, gustong ipa-adapt ang bata, nga common friend na to. Ikaw po di ay, nag-struggle food ka in life. Ako siyang giampuan, and that day, yesterday, mga igsoon, he received Jesus as his Lord and Savior. Grabe, wala lang takabalo di sa mga tao nga pretending to be okay, we laugh. Murag happy kay itong face, but deep inside in our heart, naaday mga difficulties, naaday mga kalisdanan. Remember, in difficulties, you seek God. Pangitaa usa ang Ginoo. Kung ikaw, wala pa nimo dawata si Jesus nga imong personal Savior, ngano siyang dili nimo dawaton? Okay lang na magkalisod-lisod ta basta naa si Jesus sa imong kinabuhi. It's normal. Kay during the time nga ang mga disciples nitabok sila sa lanaw, mga igsoon. Listen carefully. Tanawa niya lessons and principles. Gipasagda ni Jesus ang iyang disciples nga manabok sa limaw, gikuso-kuso sa balod. Ug sa diyang gikuso-kuso sa balod, si Jesus nagtanaw dito sa bukid. Nangapanik, nangahadlok ang mga disciples, mga igsoon. You know what? Wala man kaagwanta si Jesus nga nagtanaw sa iyang mga disciples, naglakaw si Jesus sa tubig, ni-rescue siya sa iyang mga disciples. Ang problema, ang mga disciples, samtang naglakaw si Jesus sa tubig, wala ka ila. Ala, ghost, ala, multo, kinay naglakaw tao sa tubig, wala sila kabalong, ilaha dayang Lord, ilaha dayang ato adayang Master, si Jesus. I am Jesus. Nagpaila ang Ginoo nila. Lord, kung ikaw na, ingon si Peter, Lord, palaktasan ko sa tubig. Si Peter, nilakaw. First step. Pero pagkakita niya nga naiunos, nag-doubt si Peter. Ano hitabo ni Peter maigsoon natidlom. Nakaroon maigsoon ang storm, ang grabe kay nga bawd, gipahunong ni Jesus, stop. Nihunong ang balod. Nihunong ang unos. Nakaingon si si Peter, kinsa man ning tawhana nga even ang mga balod mohunong man, even ang nature mo obey man. Son of God, good gamhanan be, the King of Kings and Lord of Lords. Kaya niya ang tanan. Mga milagro in your life, sa imong kinabuhi. Basin pud baya kung dakdakan ta og problema sa Ginoo, testingan ta sa Ginoo sa mga challenges sa Ginoo. Kung i-allow man gani ang testing of faith, basin pud baya pareha sa mga disciples nga dili na kaila ni Jesus, lakin sana naglakaw sa tubig. Pero ang tinuod si Jesus daito, nag-rescue nila. Kay wala kagwanta ang Ginoo, naluoy siya sa mga disciples, iyang giapas. Mato naglakaw si Jesus sa tubig. In your life, mga igsoon, Jesus can make miracles in your life. Jesus can heal you and can heal me sa atong mga problema, mga sickness ba? Kaya kay ng ayuhon sa Ginoo. Unsa imong mga problema, remember nga si Jesus naglakaw sa tubig, niubi ang tubig sa iya, niubi ang unos sa iya. In your life, kaya kay kang tabangan sa Ginoo. Kaya kay kang tabangan sa Ginoo. Maluoy ang Ginoo, maigsoon. But you seek God first. Again, ingon diri ang Bible that the Lord is a refuge for the oppressed, a stronghold in times of trouble. Those who know your name trust in you, for you, Lord, have never forsaken those who seek you. Dili niya biyaan kadtong ni seek deeper kay Jesus. Dili niya i-abandon ang ni seek deeper sa Ginoo. Yes, okay lang na nga naatay uno sa kinabuhi, and just like the disciples, but mo kalmar gyud ang uno sa kinabuhi kung naa ang Kristo nimo. Mao na dawata si Jesus, pahariya sa Jesus sa imong kasing-kasing. Be dependent sa Ginoo, maigsoon. You ask yourself, and you can ask God nga, Lord, in the midst of my difficulties today, I seek you. In the midst of troubles today, na ako nga na-experience karon, Lord, please, ikaw na i-control sa akong kinabuhi. Humble down diya sa Ginoo, maigsoon. Hilak. Yes, naatay fear, naatay mga weaknesses, but the moment you acknowledge your fear and weaknesses, the moment po nga mo taas po imong faith sa Ginoo, Lord, dili nako kaya. Kay mo man gi-admit nga, Lord, dili gini nako kaya. I have my weakness and fear, but Lord, I will fix my eyes in you. I will focus my eyes in you, O Lord and my God. Ang problema ra gyud, kung naatay problema mo palayo hinuntas Ginoo, dili na hinunta mo basag Bible, dili na hinunta mo attend og Bible study, o dili na ta mo attend og mga church service na. Daghan man kayo sa YouTube.
mga virtual nga mga church service in which you can worship the Lord. Dakan kayo diyan mga Christian nga mga pag-worship. Nindot mo igsoon, okay lang na nga natay uno sa kinabuhi as long as we have Jesus in our life. And I'll tell you guys, kung naa si Kristo nimo, mabati nimo ang too much nga kalipay. Akong istoryahan ako ang amigo gahapon nga nibisita nako sa my co-op radio. The moment he accepted Jesus and the moment I prayed for him, akong giinan, kumusta man ka? Naingon siya, sir, ni gaan akong paminaw, ni samot ang iyang hilak pato sa luha. Dako rabang tao. I won't name names. Naingon siya, sir, salamat. Salamat ni Jesus. Gamit lang ko sa Ginoo sa imong kinabuhi. Nga naman, daghang mga tao karon maigsoon seeking for God, but wala gyud maka-share, wala gyud maka-pray nila. And let it be nga imong life mahimo kang living testimony kung giunsa ka paghigugma sa Ginoo. Yes, it's true that you have our trials, you have our challenges, we have our weaknesses, natay mga problema. But guys, ang pangutana, si Jesus, imo bang giila nga naa sa imong kasing-kasing ug naa sa imong kinabuhi? Kuyog ba siya sa imong kinabuhi karon in the midst of difficulties? You pray more, you seek Jesus more, you read the Bible, you attend church service, you attend prayer meeting, daghan man ang mga virtual sa online, Zoom, mga meetings, prayer meetings that people will pray for you. Or you can contact me that I can pray for you. Contact mo ni host, walay problema ni Jacob. Let it be that your life will be a blessing, a living testimony kung unsa ka maayo si Jesus nimo. Guys, mobiya ra ta sa kalibutan. What is important, ikaw ako andam ta the moment kaon ta ni Jesus. Kanindot inigsugat sa Ginoo nato. Unsa giingon sa Bible? Well done, good and faithful servant. Sa langit maigsoon, wala na ng pandemic. Sa langit maigsoon, wala na ng crisis. Ang saad sa Ginoo sa Bible nga gold ang ato ang pagalaktan. You listen carefully, ang saad sa Ginoo, gold atong laktan. Ug every tears atong mata, iyang pahiran. Ingon ang Bible, and I will wipe away your tears. Wow, what a love and what a wonderful Savior, what a wonderful Jesus nga iyang pahiran ang imong luha ug akong luha. We praise God sa iyang pagkamaayo. O kung wala pa nimo dawata si Jesus nga imong Lord and Savior, nganong dili man nimo siya dawaton karon with a humble heart? Niyon diha ang Bible maigsoon nga, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and open the door, I will come to him and dine with him and I will be with him. Yun siya maigsoon. Yun ang Bible nga, Romans 3:23. Sa Romans maigsoon, for the wages of sin is death. Ang bayad biya sa itong mga sala kamatayon, pero naisumpay, but the grace of God is eternal life through Jesus Christ. Pero ang grasya sa Ginoo, kinabuhing walay katapusan. I'm so excited with that kinabuhing walay katapusan in paradise. And each of us unta dapat ta excited og dili kayo ta mag-focus og unahuna aning kalibutan na kay ingon gud ang Bible, you are not belong to this world, you are stranger in this earth. Mura ra kag flower diri sa plants diri sa earth nga ni grow ka, ni subang ka, dayon mahanaw ka kay mauli man ka sa Ginoo. Ay imong physical body sa dust na, pero imong kalag matubang na sa Ginoo. But matubang ka two places, i-judge ta. But the moment imong dawatan si Jesus, mo-believe ka ni Jesus, manas John 3:16. Ingon ang John 3:16, for God so loved the world that He gave us His only begotten Son, whosoever believes in Him will not be perished but will have eternal life. Believe in Jesus Christ. First step, you repent of your sins. Pag hinulsol, magsisi tayo sa makasalanan natin. Romans chapter 10 verse 9, if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you'll be saved. Yun ang Bible sa Book of Acts, those who call the name of Jesus will be saved. Tawag lang si Jesus aron makabaton ka og kalawasan. But faith without actions is dead. Kung nakay faith sa Ginoo, magkuyog na pud ni inubanan ni mga ayong buhat. Ay na pagbuhat og dautan kay dili mahimaya ang Ginoo ana. Are you willing to accept Jesus as your Lord and Savior today? Okay lang na natay mga problema basta uban ang Ginoo nato, guys. Okay? So kung willing ka nga modawat sa Ginoo, imo siyang papuyon sa imong kasing-kasing, magampo og sinner's prayer maigsoon, and just repeat my prayer. Repeat this prayer after me. Ginoong Dios, langitong Amahan, salamat sa kinabuhi, sa pamilya, Lord, nga imong gihatag kanako. Ginoong Dios, pasayloa ako sa tanan kong mga kalapasan. Maingon akong gipasaylo ang manakasala kanako. Ginoong Hesus, gidawat ko ikaw nga akong personal na manuluwas, nagatuo ako, namatay ka sa krus, nabanhaw, bayad sa akong kalapasan, ug sugod karon, Lord, ikaw na maghari sa akong kinabuhi ug sa akong pamilya. In Jesus' name, we pray. Amen and amen.
Igsoon guys, if you repeat that prayers heartily, kung imo tong giampo heartily, welcome to the kingdom of God, welcome to the family of God. Naka-struggle, yes, but cling unto God. Focus on Jesus, likay na ang mga butang ang makasala ka. Focus on Jesus, you read your Bible. Kung wala kay Bible, taga-anti ka for free. O ay bayad. I will give it for free. Walay bayad mo igsoon. Libre nang gihatag sa Ginoo, libre po na to ihatag sa inyo ha. Guys, welcome and we thank you for this day. And okay lang na nga natay mga problema, but seek God first. Unaha usap po pangita ang Ginoo. Okay na natay problema, situate nga si Jesus uban ka nato. Okay? Ato i-close ang ato ang Bible talk for today. Father God in heaven, I thank you Lord for the life of our viewers and listeners diri sa kalawasan sa kinabuhi with our Bible talk, Ginoo. I thank you Lord for your word. I thank you Lord for your wisdom and guidance today. We thank you Lord that you are our God, our Lord and Savior. Lord, I pray Ginoo, ikaw magahupay sa mga kasing-kasing. We thank you Lord nga ikaw Ginoo kanunay nga nauban ka namo Lord. And Lord, if anyone nga naay mapinahanglanon diri na ay mga problema, Lord, I pray nga imong pabation Lord, ipabati nimo Lord ay mo presensya nila nga mapuyo ka silang kasing-kasing nga naang kalinaw, kalipay ug gugma. And Lord, ako mga pag-ampo nga ang mga tawo nga makadungog ni ining Bible talk namo sa may Co-op Radio, maka-experience of greater things, mga miracle Ginoo, wonders Ginoo, ilang ma-feel Ginoo, ilang ma-experience usab o God. And Lord, you reveal yourself to them o God. And Lord, I pray for more workers in your kingdom. I pray Lord that there will be more souls na makadug sa gospel ebanghelyo, mo believe, mo tuo, makabaton og kaluwasan. Lord, we thank you, and all these things that we achieve, we accomplish for today, it's all yours. Okay lang Lord nga na aming mga challenges, we admit that we have fear, we have our weaknesses, but Lord, we acknowledge also nga dili na mo makaya kung wala ka sa among life. We acknowledge your presence in our heart nga mapuyo ka sa kanunay sa mga kasing-kasing nga nang gugma kanunay Ginoo amo mabatsyagan o God. Lord, heal those broken heart, you heal those sicknesses nga nabati karon sa among mga viewers and listeners. Lord, I pray Lord financial breakthrough sa mga tawo nagka-problema sa finances. I pray Lord nga imong i-unite ang mga pamilya na nagkawatak-watak nga ikaw you'll be the center Lord in the family. And even sa mga Cebu People's Co-op, I pray Lord, we pray for wisdom and guidance sa among CEO, sa among chairperson, sa tanang mga staff, mga BODs. We pray Lord for protection o God sa mga People's Jeep. We pray Lord that ikaw mag-guide ni ini Ginoo. Protection ni ang mga drivers namo, tanang mga members, tanang mga officers, tanang mga staff, ikaw mag-auban ka namo, mga protection ka namo. Lord, depart us with your love, your mercy. You cover us with your holy precious blood. And all these things we ask in Jesus' name we pray. Amen and amen. Palakpakan na to ang Ginoo. Thank you, Lord. Daghang salamat sa ato ang mga viewers nga nakatuto karon. Akong basahon ang ato ang mga greetings. Guys, wala ba ni na human nga topic for today? Seek God ha. Timan-in ninyo, seek God in the midst of difficulties. You seek God. The battle is not yours. The battle is for God. A blessed Saturday to all my brothers and sisters in Christ from Ma'am Jeannie Danyo. Hi to Ma'am Jeannie Danyo of Consolacion. Mayang buntag. And hi to Ma'am Alda Hawerga Haris. Mayang buntag Ma'am Alda. And hi to Ma'am Marlene Pasionela Layan. Ma'am Marlene, ang imuhang kit na ananako, ang imuhang passbook na ananako, ha? Ma'am Marlene, picturean ako ang imong kit na ako tong isend sa imong messenger all the way from Negros. Mayong hapon Ma'am Marlene Pasionilalayan, and we welcome you sa Cebu People's Co-op nga certified ka peoples na gyud ka. We thank you guys for joining our program here in my Co-op Radio. And hi to Nonoy Pasionilalayan. Hello Nonoy, thank you for joining Nonoy Pasionilalayan. And hi to Lion MJ and Nonoy. We welcome you in Cebu People's Multipurpose Co-op family. And hi to Christian Bicho Samiller. Thank you po for coming, CJ Christian Lion. Hi to Christian Lion. Good afternoon. Good afternoon. Katawa ko maigsoon kay actually ang ato manggong may Co-op Radio alauna ni unya karon lang ko ni hangyo kay gi-invite ko sa Talamban branch nga nagsaulog sa ilang ika-18 nga anniversary karon og opening sa My Store sa Talamban. Hi guys, JVJ Troika very maayong buntag tanan. Thank you JVJ Troika. Good afternoon, Sir Jacob. Yes, amen. Mindful of him. Thank you so much for joining in our program in Co-op Radio. Good morning, Sir Jay. Keep up the good work. God bless us. To glory to God. Thank you, Ma'am Gingging Larissa Tausa for joining. Good morning, Jay. Hi to Ma'am Gina Constantino Planteras. Sa buntag, Ma'am Jim. God will make a way. Amen. Kaayo, Ma'am Marlene Pasionilalayan. Salamat sa opportunity, Lord, nga makadungog mi sa imong pulong. O sa imong mensahe, salamat Lord for continue using Brother Jacob as your instrument. I'm really blessed nga imo siyang gigamit nga nakamata ko o nakakita
sa kamatuuran. Our glory belongs to you, my King, my Lord, and our God, our Jesus. Thank you, Lord Jesus. To God be all the glory. Atong i-acknowledge ka na yung palakpakan si Lord. Thank you, Lord. Hi to Johnny in Sacote. Thank you, Johnny, for joining our program, Sacote. Invest your money with a trusted company and get a better return on weekly and monthly basis. Trusted sa... Okay. O, lahi po ding ilaha. Nag-post ni sila og sa ilahang kuan. O. Johnny, Sacote, dami mo namang pinopost. Hi to Sir Onal Ornick. Thank you, Sir Onal Ornick, for joining our program, My Co-op Radio. Good morning, Sir Jay. Thanks, God, for all the blessings with us today and tomorrow until the end. Salamat, God. Watch me, Sir Jay, while work here in Dubai. Basta makahir lang ko sa words of God. Pinagi sa imo mga pulong, Sir Jay. Salamat. Glory to God. It's all about God. It's all about Jesus. It's not about me. It's all about Jesus Christ. Thank you, Ma'am Josephine Akop, all the way from Dubai. Amen. From Ma'am Josephine Okap. Oh, Ma'am Elvi is here pala. Thank you, Lord. Amen. Thank you, Ma'am Elvi, for joining. Amen. From Mindful of Him. Thanks, sir, for the words of encouragement. It touches our heart. Hallelujah. Amen. Sir G, give me a Bible. Thanks. Yes. Okay lang ba magpadala ng Bible? Pagpunta mo na lang dito po sa Pilipinas. Kailan ka ba uuwi, Ma'am Josephine Akop? I'll give you po. Okay? Okay lang po ba magpapadala ng Bible sa Dubai? Yung iba kasi sa Middle East parang bawal talaga yung Bible sa kanila. Okay, Ma'am Josephine Akop, I'll give you. But for the meantime, you can download po sa sa apps. But message me kapag umuwi ka na dito sa Pilipinas, Ma'am Josephine, ha? Salamat kayo sa Gospel Tracks, J. Ang puta nga maluwas ang makadawat. Yes, to God be all the glory. Libre na to ang nadawat ang Bible, libre pud na tong ipanghatag. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Ma'am Jeannie. Amen. From Ma'am Marley, Pasinilalayan. Salamat, sir. Welcome, Ma'am Marlene. Good morning, sir. Buntag na lagi imong program. Sir Gans, karon lang gyud ko you watch the replay na lang, Sir Gans. Nihangyo gyud ko karon nga nag-message man gud ang board of director sa Talamban si Ma'am Miriam Saulo nga makaadto ko sa ilang anniversary ika-udto niya dugay ko sa Talamban 12 years ko dira and response pod sa ilang koan sa ilang invitation ako lang pong adtoon man nga adto ko right after this program adto ko sa Talamban then magkuha ko sa Mandawi sa vitamins ni Ma'am Marlene Pasinilalayan o ka kang Sir Jolito Ku duha sila nagpa-member kay ang vitamins to apa sa Mandawi but ilang mga passbook na nako. Sir Gan, alauna gihapon ta but karon lang ko ni buntag kay kuan man kanang mo adto ko sa Talamban anniversary karon and opening sa my store. Guys, daghan kayong salamat sa kanunay ninyong pagpaminaw diri sa atong My Co-op Radio o daghang salamat kung ikaw dool sa Mandawi Assemblies of God Mandawi, you can visit also our church sa Mandawi Assemblies of God. This is our topic for tomorrow. My pastor asked me, Jacob, pwede ba nga ikaw mo preach ugma kay nailakaw ang amang senior pastor, dili man ko pastor pero ako ra yung commitment, maana ra ko nga Lord, here I am, use me for your glory, use me for your honor, use me for your praises. Dili man ko haniti aning mga Bible but kung maingon ang ako ang pastor nga Jacob, ikaw lang say preach ugma tungod kay kuan man daghan man og kuan ako ang function ako ang senior pastor Paul Mongas Mandawi Assemblies of God, dili gyud pud ko mabalibad basta pang Ginoo guys mana sa ato ang kinabuhi. Ato lang yung i-available ang ato ang kaugalingon, dili man ni pabraytay, dili man ni patas-anay daghanay og degree but ato lang kanang maingon ta here I am Lord, use me para sa imong glory, use me para sa imong kaymayaan. Okay lang po sir, pag-uwi ko na lang po. Yes, that's my pleasure for me. That's I have a Bible kasi English yung Bible ko dito. Salamat sir. Amen. Mag-download ka po ng Bisaya, Ma'am Josephine Akop at saka Tagalog. You can download po sa Google Play Store. Google Play Store. Guys ko, if you are near sa ating sa Mandawi, we have our church, Mandawi Assemblies of God, but you dala lang kayo ng mask at saka face mask, dayan kunan kayo ng temperature pagpasok nyo sa sa church namin. Diyan sa malapit lang sa Mandawi branch natin sa DPWH, yung going sa Old Bridge natin sa UCLM. You can visit sa church namin. You are so welcome guys to worship, to bring glory and bless the Lord.
Guys, we thank you. I thank you so much for joining our program, Co-op Radio. Pasensya na po sa mga kapatira nating OFW na hindi sila bakante ngayon. You can watch na lang sa replay. You can watch party na lang po or watch kayo sa replay. Okay? Maraming salamat, daghan kayo, salamat sa kaniyang pagsuporta diri sa Tomay Co-op Radio. In behalf of Cebu People's Multipurpose Co-op Family, to our CEO, Macario G. Quevedo, to our CEO, Mr. Brian Yap, to our Chairperson of the Board, Manolito Ardimer, to our Vice Chair, nakatabang nako sa May Co-op Radio, and sa education team. Guys, we thank you so much for joining our program dito sa People's Co-op, May Co-op Radio. Again, this is your host, Jacob Layan. Kalawasan sa kinabuhi, always remember that Jesus loves you, gihigugma ka sa Ginoo, o ayaw kaluya tungod kay the battle is not yours. The battle is for God. Whatever problems that you had right now, seek God. Wala pa tanaw man maigsoon. We will continue this topic next Saturday. The battle is not yours. The battle is for the Lord. Siya mooy mutabang na to. God bless, and to God be all the glory. Jesus loves you. See you next week. Bye bye guys, and to God be all the glory.